Hello everyone, and for today's video ay holiday nga dito sa UAE, kaya naman napag-isipan naming magsalo-salo. Binisita nga pala kami ng family namin sa Fujairah dito sa Dubai. Kung alam niyo lang gaano kalayo yung biyahe at talagang sinusulit namin ang kada banding namin. Walang tigil talaga sa kulitan at tawanan kapag andito sila. At yun din naman ang nangyayari kapag andun din kami sa Fujairah. Medyo nag-level up na nga kami ngayon. Noon nga ay hanggang kwentuhan lang kami or mga laro-laro lang. Pero ngayon ay kakaiba na. Bukod sa karaoke at aming mga tawanan ay talagang naglalaro na kami ng board games. Nako, mapapalaban talaga yung utak mo dito. Bukod pala sa Scrabble ay bumili din kami ng bingo at saka yung Jenga na kung saan ay minsan lang namin nilalaro kasi ang ingay-ingay talaga namin. Nasayang nga tong intro ni Ate Kim kasi nagpapatugtog tayo at baka makopyright tayo dito sa Red App. Sobrang nakatulong talaga sa akin yung bonding na ito. Bago pa man ito mangyari ay talagang may mga iniinda akong problema. At ngayon ay hindi pa nga nasusolve. This past few days nga ay dami kong iniisip, lalo na pagdating sa trabaho ko. Yun talaga ang mahirap pag nag-work ka dito sa abroad. Kahit gaano pa man tayo katagal nagtatrabaho dito ay hindi talaga natin makakabisado yung ugali ng ibang lahi. Kaya naman sobrang stress ko talaga at hindi ko na alam kung saan ako lulugar. Sobrang nakatulong talaga ang pagsalo-salo namin at medyo naibhan na yung aking mga niraramdam. Abay, nabubulol na nga ako at kahirap ngang magtagalog. Kaya pala nagtatagalog ako kasi ang hirap i-edit kapag ako ay nagbisaya. Wala kasing automatic na English translator from Bisaya, kaya nagtatagalog na lang ako. Back to the video at eto na nga, nagkakantahan na nga kami. Sobrang gutom na namin dyan, pero carry naman. Inunahan na nga ni Mama Marchag yung paghawak ng mikropono. Inaasar pa nga namin si Ate Marge dyan na kumanta siya ng mga broken-hearted songs. At meron nga kaming ibang bisita, yung mga ka-flatmate ni Ate Mystico. Nagulat nga kami kasi sobrang galing palang kumanta ni Jay at parang nasa tawag ng tanghalan kami. At eto na nga yung pinakahihintay ng lahat, ang kumain. Sobrang dami nga ng ulam, at ikaw na lang talaga ang malilito. Meron kaming grilled fish, pinakbet, etong lumpia at saka crispy pata, tapos yung napakasarap na dinuguan ni tita. Eto na nga yung pinakahihintay ko, yung pagbibigay ng mga plato, at hindi na nga ako nagpatumpik-tumpik pa at kumain na. Kapag ganito talagang mga piyestahan na pagkain ay ang sarap-sarap magkamay. Alam niyo ba, may mga ibang lahi dito sa Dubai na talagang nagugulat sila pag sinasabi naming mas gusto naming mga Pilipinong magkamay kumain. Ewan ko ba talaga. Lalong-lalo na sa mga Bisaya. Ay abay, parang hindi kami marunong gumamit ng kubyertos. Sobrang sarap nga ng kain ko dyan. At eto na nga, papakita ko din kung paano kumain si Ate Kim ng crispy pata. Sabi pa nga niya, i-ASMR daw namin. Paano nga ba namin i-ASMR yun? Meron ngang tugtog. Hindi nagtagal ay nag-round 2 din ako. Tingnan nyo, nagbabalot na si kabayan. Nagtabi nga si tita kasi pangbaon niya yan sa Lunes. Abay, kahit magsisimula ng kumain ay tuloy pa din nung sayawan namin. Dito nga pala sa UAE or kahit saan mang bansa, kapag ikaw ay nagtatrabaho abroad, ay wala ka talagang halos oras magluto ng mga ganitong pangfiestahang ulam. Sobrang swerte nga namin mga B kasi yung mga tita namin ay mahilig talagang magluto. Ewan ko babat nahuli tong video na to at eto na nga. Ngayon ko lang maipapakita sa inyo kung ano yung mga kinuha ko. Kumuha nga ako dyan ng dinuguan, ay abay paborito ko talaga yan. At syempre hindi mawawala yung pangmalakasang kanin natin. Tapos may lumpia, meron din ako dyang kinilaw. Eto nga palang dinuguan ni tita ay may coconut milk at sobrang sarap talaga. Kasi maasim-asim at saka yung lasa ng coconut milk ay nag-aagawan. Gusto ko pa sanang kumain ito kaso hindi naabutan ng day 2. Sa sobrang sarap kasi ay ito yung unang naubos. Eto namang lumpia ay gawa nila Jay at JV. Sobrang kakaiba na nga ito kasi hindi ito yung typical lumpia ng mga Filipino. Bukod sa baboy, ang ginamit pala nila dito ay isda at saka kamote, sweet potato po.
Nagulat nga ako sa lasa kasi meron itong coriander pero laban pa din. Grabe talaga yung attachment ko sa Filipino food. Hindi dahil Filipino ako at talagang ako yung klase ng tao na hindi ko talaga gusto yung pagkain ng ibang lahi. Katulad ng mga Indian food, Arabic food, ay talagang ayaw na ayaw ko talaga yun. Pero wala na akong magagawa doon kasi isa din ako sa member ng I Love India. Yes po, opo, hindi ko talaga madidina yung pagka-Indiana natin. Paano ba naman kasi yung mga natitipuhan ko ay mga Indiano din. Pero mostly talaga yung mga Punjabi, yun yung bet ko. Hay nako, natatawa na lang talaga ako at eto na nga, sinunggaban ko na itong ating crispy pata. Sobrang sarap talaga nito. Gusto kong mag-ASMR. Kaso nga lang, ayaw ko ngang makopyright guys. Masasayang yung pagbablog natin. Na-block na nga ako sa Blue App kasi nga sa mga copyright ko. Ayaw kong mawala yung pinaghirapan ko dito kasi gusto ko talagang maging vlogger. Ko ba at sana to napupunta itong voice over natin, pero ito na nga gusto ko ding ichika sa inyo. This past few days nga ay napag-isipan kong iba talaga yung gusto kong maging trabaho. Ayoko sa opisina. Gusto kong maging freelance dito sa Dubai at gusto kong malibot yung buong UAE. Kung sinasabi ng iba, halos lahat ng tao dito ay naging vlogger na, pero ako talaga guys, gusto ko talagang maging vlogger. Matagal ko ngang pinag-ipunan itong aking camera at talaga namang super sulit din yung pagbili ko nito. Hindi naman din ako nahirapan kasi yung ex-boyfriend ko ay tinulungan niya akong makakuha ng ganitong camera. Parang siya ata bumili nito mga B at yung nabili ko lang nito ay yung accessories. Yung tipong casing na lang, yung pa-cute-cute na lang ng camera yung nabili ko. Ang sarap siguro ng buhay ng maging vlogger at mas nakakagana ang gumawa ng content araw-araw pag kumikita na tayo dito. Syempre mga B, kahit passion ko to ay gusto ko namang kumita dito, 'di ba? Kasi gusto kong maging long term yung pag-vlog natin. Mahirap kasing ipagsabay talaga yung pag-vlog at pag-work sa office. At lalong yung trabaho ko ay hindi pa petiks-petiks lamang. Kaya't hanggang sa aking makakaya ay nag-iisip talaga ako ng mga content at talagang sinisingit ko sa aking oras na magkaroon ng time para mag-edit at lalo-lalo na yung pag-voice over. Sobrang hirap talagang mag-voice over kasi minsan naguguluhan ako kung magbibisaya ako, magtatagalog or magi-English. Yung naisipan ko ay magtatagalog na lang ako para buong Pilipino kasi yun yung aking market. Yung buong Pilipino ay maintindihan ako at maglalagay na lang din ako ng English translation para sa mga ibang lahi. Hindi pa man ako sikat ngayon pero talagang tinatry ko yung best ko na pag nag-upload ako ng video ay 100% talaga yung quality at saka yung content ko. Ngayon nga lang talaga ay medyo limited pero slowly ay gagawin nating medyo yung catchy at saka maganda yung ating mga videos. Dito pala sa YouTube ay mas nakilala ako sa pagmumukbang, yung pagtatry ng mga pagkain. Oh, alam nyo ba noon, ang dami-dami ng views ko, kahit 100 yung views ko, sobrang saya ko na nun. Na feeling ko ba, ka-level ko na yung mga 1 million subscriber ng mga ibang mukbanger dyan. Mas nakilala talaga ako sa pagmumukbang at ASMR. Kaso nga lang natigil tayo kasi sa mga panahong yun, parang na broken hearted ako na-depress ako. Grabe talaga yung depression ko nun. Syempre, alam mo, first relationship ko yun at saka basta ang dami-daming nangyari at ayaw ko na siyang sabihin in details kasi naka-move on na nga ako. I mean, hindi naman big deal pag i-share ko sa inyo. Kaso parang ayaw ko lang siyang i-share dito sa aking YouTube. Kung matagal na kayong nakasubscribe sa akin sa YouTube, siguro naman parang nasusurbayan nyo na parang magigets nyo na kung ano yung mga nangyayari, ganun ba? Kasi mga B, very open talaga ako dito sa YouTube, as in. Feeling ko talaga kasi mga B, malaya akong mag-post dito sa YouTube kahit ano man yung sabihin ko. Hindi katulad sa Blue App at saka sa Black App na talagang sobrang lapit ko sa mga kapitbahay namin sa Pilipinas at baka machismis tayo doon. Magulat na lang tayo, B, at marinig tayo mga mali-maling information. At back to the video na nga tayo, dami-dami kong daldal. Sobrang nagpapasalamat talaga ako kay Ate Kim, mga B. Siya talaga yung klase ng tao na for the go talaga, sinasabayan niya lahat ng trip ko. Yung mga trip ko na nakakabuti naman sa akin. At pag may mga naiisip naman akong mga mali,
ay talaga mga B, siya din yun isa sa mga taong tumitigil talaga sa akin, yung ina-advisean ako ba. Bukod pala kay Ate Kim, isa sa mga close friend ko talaga ay si Butter, si Jairine, at saka si Jassy din, yung kapatid ni Butter. At yung mga ate ko, katulad ni Ate Misty at ni Ate Marge. At yung kaibigan ko din na si Tin at saka yung jowa niya si Justin. Ako din yung klaseng tao mga B na wala talaga akong masyadong kaibigan. Dahil bukod sa toxic ako, Char, ay hindi talaga ako mapala kaibigan mga B eh. Pero kahit ganun pa man, ay marunong akong makisama. At pag kinakausap talaga kita, pag may mga kinakausap ako, ay talagang genuine talaga yun. At yes, tinuturing kong kaibigan kapag naman talaga yung parang yung nagja-jam kami, tapos nagkakaintindihan. Okay na yan, kaibigan na yan, pero iba talaga yung level doon sa mga taong na-mention ko mga B. Nahawaan na nga ako ni Bro Hilda sa pagtawag ko ng B. Noon kasi moms yung tawag ko, minsan guys. Kaso ayoko nang gumamit ng guys, parang ang OA kasi. Dito nga pala ay pinanlano na namin ni Ate Kim kung ano yung gagawin namin after dito. Napag-isipan nga namin mag-karaoke pagkatapos ng paglilinis. Syempre mga B yung nagluto, yung tita ko at saka yung ibang pinsan ko. Kaya kami yung naatasan sa cleaning department. Kaso mga B, hindi nasunod yung plano kasi yung tita ko ay nagpa-makeup nga sa akin kasi may lakad sila. So yung ginawa ko ay bukod sa paghuhugas ng plato ay na-assign na lang ako sa pag-entertain ng bisita namin. Natatawa nga ako dito mga B kasi parang nabaliktad. Parang ako yung in-entertain ng bisita namin. Kasi ako ay nakaupo lang sa likod niya at saka siya yung patuloy na kumakanta. Naaalyo nga naman ako mga B kaya okay lang din. Sino ba naman yung may ayaw nyo nung nakaupo ka lang tapos nakikinig? At eto na nga yung part na nauubusan na ako kung ano yung sasabihin ko. Chine-cherish ko talaga yung mga ganitong banding kasi ayaw ko talagang yung nalabas. Hindi ako yung klaseng taong magala. Mas pipiliin kong magstay sa kwarto ko. Kaya mga B, isa din yan sa reason ba't nahihirapan akong mag-isip ng mga content. Sino ba naman kasi yung gustong lumabas dito sa UAE at apakainit nga? B, kahit ilang patong pa ng sunscreen yung gamitin mo dyan at talagang matutunaw lang yan. Kaya mas bet ko tong mga ganitong banding, yung nasa bahay lang tapos nagluluto kami. Bukod nun super tipid din ito tapos stay lang kami sa aircon, ganun. Isa pala yung aircon sa reason ko ba't hindi ako lumalabas. Nalabas man ako pero madalas nyo lang ako makikita tuwing winter time. Ganun B, seasonal yung paggala ko na para bang si Santa Claus. Hindi naman nagkakalayo yung katawan namin ni Santa Claus, kaya hindi na din ako nagugulat. Kaya ngayon mga B, ito lang yung ginagawa ko. Minsan pag wala akong content sa YouTube, talagang kumukuha lang ako ng random clips, tapos nilalagyan ko lang ng quotes or yung mga naiisip kong thought everyday. To be honest, mahirap din kasi gusto ko talagang mag-boost yung career ko dito sa YouTube. Kagandahan kasi ng YouTube mga B is for long term siya. At isa sa mga pangarap ko talaga yung magkaroon ng silver play button. Oo, dun mo muna ako mga B sa silver play button. Hindi muna tayo dyan maghahangad sa gold. One step at a time lang muna. Sobrang happy ko nga kasi sa araw na ito, noong holiday ay talagang nagkaroon ako ng mga, I think, another 5 new subscribers. Alam kong maliit lang yun sa iba mga B, pero sa akin ay apaka big deal talaga. Kasi katulad ko ng mga newbie, mga startup, kahit 1 subscriber lang per day mga B, sobrang sayang-saya ko na talaga yan. Kasi mga may ayaw ko na talagang magtrabaho. Gusto ko na lang yung mag-content, mag-travel. Never in my life na try ko yung mga ganyan. Hindi naman sa ambisyosa ako, pero gusto ko lang talagang matry yun. At gusto ko rin may parana sa family ko, yung mga ganon. Gusto ko pag nag-travel ako, kasama sila. Ayaw ko mag-travel alone mga B, parang feeling ko hindi masaya. Kasi palagi naman akong nakamukmuk sa kwarto, kaya pag nalabas ako, mas mabuti na siguro kasama ko yung family ko. Dito nga sa video at back na tayo dito kasi parang ewan ko na kung sana napupunta yung voice over natin. Ini-enjoy ko na nga lang talaga yung background music nito kasi busog na ako. At eto nga si Ate Kim, siya yung mag-close ng ating vlog. Sasabayan naman siya ni Ate Marge at eto nga dalawa ay talagang danceries talaga. Thank you for watching!